Ayan, magandang hapon sa inyo mga kalitar. So itong tutorial na to mga kalitar ay para sa mga bata, baguhan o hindi pa masyadong maalam sa paggagawa ng saranggola. Ito yung pinaka-basic na saranggolang pwedeng gawin ng mga bata at pinakamadaling paliparin na saranggola mga kalitar. So bali ito mga kalitar, may kawayan tayo dito. Ito yung magiging sample ng ating kayas mga kalitar sa dulo ng pakpak. Kakayasin lang natin to, may pakita sa inyo kung ano dapat ang hubog mga kalitar ng pinakadulo. Kapag baguhan ka at hindi ka pa masyadong maalam o kumayas, mag-uumpisa ka dito sa mga ganitong malalapad yung dulo. Kasi yung malalapad, hindi agad yan nababali. At higit sa lahat, hindi masyadong mahirap kayasin yung pinakadulo ng pakpak. Kayasin natin mga kalitar para makita ninyo. Malapad siya. Ang tatabasin lang natin ay puro ilalim mga kalitar. Diba ito yung balat? Ito yung laman, ito yung aalisin lang natin sa kawayan hanggang namipis yung pinaka patpat o kawayan. Kapag nakayas na mga kalitar, ito dapat yung magiging itsura ng pinakahubog ng inyong pinakadulo ng pakpak. So manipis lang talaga dapat yung pagkakakayas, tapos malapad ang pinakadulo. Ganyan dapat yung hubog. Nakayas na natin yung magkabilang dulo. Ito pa mga kalitar, tutorial ko sa inyo. Kapag natapos nyo mga kalitar itong kabilang dulo ng pakpak, ito mga kalitar, di ba? Huwag nyo munang isusunod itong kabila para mas madali. Kasi pag baguhan ka, tapos ito yung halimbawa natapos ka dito, tapos isusunod mo itong kabila, mahihirapan ka kasi doon babalik-baliktarin mo pa yung kawayan, titiran mo kung pantay. Kaya ang payo ko mga kalitar, ganito yung gawin nyo. Pagkatapos nyo dito sa isang dulo ng pakpak, kuhanin nyo yung katuwang na pakpak, tapos ito yung kakayasin nyo. Ito yung unang kinayas nyo mga kalitar. Ang unang kinayas nyo yung magsisilbing gayahan sa gagawin nyo yung sunod na pakpak o hubog mo. Sabang kinakayas mo, titingnan mo lagi yung nauna mong ginawa, itatapat mo kung pantay na yung pagkakakayas o pagkakabend. Bale ito mga kalitar, ito na yung kinayas natin. Bilang isang baguhan, gaya na sabi ko, ito yung tutorial natin sa mga baguhan. Huwag muna kayong kakayas ng mga pambagyuhan. So kumayas muna tayo ng mga pangmahinang hangin. Bale ito mga kalitar, tutorial talaga natin para mas madali kayong makapagpalipad ng saranggolang ginagawa ninyo. Kasi maraming nagsasabi bakit umiikot yung kanilang guryon o saranggola, nasa pakpak rin po yun at saka sa patindig. Bale ito mga kalitar, ganito lang dapat mga kalitar, malambot lang talaga. So ayan, nabebend talaga siya mga kalitar. Kaya nasabi ko sa inyo, malapad yung dulo, malapad yung pagkakayas. So kung anong lapad ng gitna, malapad din dapat yung pinakadulo. Ito mga kalitar sa mga baguhan lang to, kasi yung iba sasabihin dapat manipis yung dulo. Itong tutorial natin ay para sa mga baguhan nating subscribers o sa mga gustong matuto na bagong makakakita ng mga videos natin. Dapat titingnan nyo rin mga kalitar kung parehas yung pagkakabend. Ayan mga kalitar, dapat pantay na pantayan. Diba? Sa patindig naman tayo mga kalitar, ito yung ating pinakapatindig. Ayan. Dapat pantay mga kalitar yung patindig natin, hindi siya kilo. Dapat talaga pantay na pantay para hindi rin magka-aberya masyado yung saranggola. Yung saranggola talaga mga kalitar, natural na nagkakakiling yan, pero napakadali namang ayusin nun mga. Makikita nyo naman sa mga tutorial natin nung una kung paano ayusin yung saranggolang may kiling. Ubuin na natin mga kalitar itong ating baskagan at saka yung ating patindig. Kakabit na natin para makita natin kung anong kalalabasan ng itsura ng pakpak. Dapat malambot talaga mga kalitar na nabebend mga kalitar na. Sa palagay nyo, pag tinamaan siya ng hangin, kailangan niya mag-bend agad. Bali ito mga kalitar, itong pakpak natin merong haba siyang 53 inches mga kalitar. So kumuha kayo ng metro, pumutol kayo ng kawayan, sukatin niyo yung 53 inches mga kalitar sa kawayan, at yun ang gawin yung pinakapakpak para mas magaya nyo yung gagawin natin. So magkabila mga kalitar, 53 inches ang haba ng pakpak. Ang haba ng patindig natin mga kalitar, 32 inches. Ayan, yan yung haba ng ating pinakapatindig.
Ganito mga kalitar, ganyan, tatangaban lang natin yung ating patindig ng ganyan. Patagilid mga kalitar, ayan. Bago natin ikabit yung ating pinakabaskagan. So, magkabila mga kalitar, tangabang ko rin yung kabila. Ayan mga kalitar, bali meron ng tangab parehas. Ito mga kalitar yung unang tangab. Maglalagyan ng pinaka pangtaas na pakpak. At ito naman mga kalitar yung pangalawang tangab sa pang ibabang baskagan o pakpak mga kalitar. Kabit na natin mga kalitar. Kapag magtatali kayo mga kalitar magkakabit ng pakpak, gumamit kayo nitong liting o ito yung pantali sa bigas mga kalitar. Ganito. Ayan, ganyan lang mga kalitar yon. Kung wala kayong ganito mga kalitar na buo, kumuha kayo sa mga sako ng feeds, makakita kayo doon. Tastasin nyo lang mga kalitar yung hindi na ginagamit mga kalitar. Kasi baka magbukas pa kayo ng feeds, magagalit sa inyo yung inyong magulang kapag gano'n. Lalo't may baboy silang pinapakain mga kalitar. Ito mga kalitar, hanap lang kayo ng mga hindi ginagamit na tali mga kalitar liting. Saka na kayo gumamit ng tanse kasi mahirap pang magtali ng tanse kapag hindi pa kayo masyadong maalam. Ganito lang muna gamitin nyo mga kalitar. Ganito mga kalitar yung pagtatali ko. Pero ito mga kalitar, kung hindi nyo pa alam yung pagtatali ng ganito, nasa nasa mga dating videos ko. At ito, kung magtatali kayo mga tali ng ganito, nasa inyo na rin kung paano nyo itatali. Ang mahalaga may tali nyo, may kapit nyo yung pinakapakpak mga kalitar dito sa patindig. Ayan. So, ayan mga kalitar. Tali na rin natin mga kalitar yung sa pinakaibabang pakpak. At hindi man mga kalitar masyadong matibay yung pagkakatali nyo, pagkakabuhol, ang maipapayo ko sa inyo, gumamit kayo ng shoe glue mga kalitar o anong klaseng glue na marami ngayon nalabas para maging matibay yung pagkakatali nyo mga kalitar at hindi gumalaw. Pag naitali natin mga kalitar itong dalawang pakpak, so dito naman tayo mga kalitar sa magkabilang dulo. Tatangaban natin itong mga kalitar, itong pinakadulo, papakita ko sa inyo mga kalitar, tangaban ko lang. Tatangaban nyo ng ganyan para makapagtali tayo at hindi dumaplis yung ating gagawing pagkakatali sa dulo. Itong gagamitin natin palagay sa pinakaulo ng ating saranggola. Yan mga kalitar, nakaganyan yan. So i-clip lang natin yung dulo niyan, mabaakan natin. Ayan na mga kalitar yung saranggola nating binubuo. Kulang na lang siya ng puwet at pabalat para matesplay natin. Tetesplay natin ito mamaya mga kalitar, huwag kayong mag-alala para makita nyo naman lumipad yung ating ginagawang tutorial. Saka hindi mabubuo isang tutorial kapag hindi lumipad yung saranggola. Ayun, magandang hapon sa inyo mga kalitar. So magte-display na tayo. Paliliparin na natin yung ating ginawang tutorial. Titignan natin kung lilipad mga kalitar. Kasi hindi makukompleto isang tutorial kapag hindi lumipad yung ginawang saranggola. Balita mga kalitar, walang sumba. Ayan. So sabi ko sa inyo, madaling paliparin. Tingnan natin kung totoo yun mga kalitar. So display na natin itong saranggola natin. Kasi na kayo mga kalitar, hapon na. Kasi natulog pa mga kalitar si kalitar. Ayan, gaya na sabi ko sa inyo mga kalitar, napakadali lang paliparin ng saranggola natin.
So maya mga kalitar, bababa na natin at sa susunod na araw mga kalitar, susubukan naman natin siyang lagyan ng sumba. So yung mga kalitar, ayan, napalipat na natin. Salamat sa panonood sa tutorial natin mga kalitar. Siyempre susubscribe nyo ako mga kalitar kada mga bagong papasok dito para makagawa ulit tayo ng mga tutorial. So sunod dito, mas mahirap yung gagawin natin. Abangan nyo mga kalitar ang tutorial. So paliit ng paliit yung gagawin natin dulo mga kalitar kada tutorial. At patayog ng patayog bawat tutorial mga kalitar. So ayan mga kalitar, salamat. Hanggang dito na lang at subscribe mga kalitar sa YouTube channel. Bye-bye!